Magandang araw, dear listeners. Ito ang inyong Miss CJ. Muling nagbabalik para sa panibagong kwentong magpapakilig at magpapainit sa araw ninyo. Ang kwento natin ngayong araw ay kwento ni Celeste at ni Migo na pinamagatang CEO na napagkamalang akyat bahay. Written by Papa P. Spicy romance comedy po ang genre natin. Kaya alam niyo na ang gagawin. Kunin na ang dapat na kunin at sisimulan na natin ang kwento natin sa araw na ito. Hindi porket mayaman, masaya at tahimik na ang buhay. Patunay na dyan ang pinagdaanan ni Celeste habang lumalaki at nagkakaedad. Strikto at mahigpit ang kanyang mga magulang, kaya naman ang makaipon na siya ng sapat na pera ay napagdesisyonan niyang lumuwas ng Maynila. Bumili ng sariling kondo para doon magtago at magsimula na rin ng panibagong buhay. Lingid sa kanyang kaalaman, ang desisyon na yun palang magbabago sa takbo ng kanyang buhay at siyang magiging dahilan para makilala niya ang binatang magpapatibok sa kanyang matigas na puso. Wow! Ang ganda naman dito, Celeste. Dito ka talaga titira? Namamanghang bulalas ng isang babae. Oo, sabi ko naman sa'yo, di ba? Sulit ang bayad ko rito. Binuksan ng dalaga ang pinto ng condo unit na nabili niya. At isa pa, tahimik din sa lugar na to. May kalayuan man sa mismong syudad pero pabor na pabor sa akin yun. Ikaw ba? Sigurado ka naman din sa desisyon mong yan? Makakaya mo ba talaga na mag-isa rito? Oo naman, at mas gugustuhin ko pang tumira dito ng mag-isa kaysa magtiis sa bahay namin na kasamang mga magulang ko. Sigurado talaga ako magagalit sina tito at tita niyan. Hayaan mo sila. Gusto ko lang naman maging malaya. Kaya nandito ako ngayon, Miriam. Inilapag ng magkaibigan ng mga maleta at mga bag na bitbit nila bago sila naupo sa malaking sofa na nasa sala. Ngayon pa lang ay mababakas na ang kasabikan sa mukha ni Celeste dahil ito na ang unang beses na magiging malaya siya mula sa mga magulang niya. Bagaman may pangamba siyang nararamdaman, tinitiyak naman niya sa kanyang sariling na tama ang naging desisyon niya. Gusto mo bang magmeryenda muna? Biglang tanong ni Celeste sa kanyang kaibigan. Naku, hindi na no. Hindi rin ako magtatagal dahil may kailangan pa akong puntahan. Sinamahan lang talaga kita rito para matulungan kita sa paghahakot ng mga gamit mo at para syempre malaman ko rin yung address mo. Siguraduhin mong hindi mo to sasabihin kay na mommy at daddy ah. Oo naman, no? Dito rin naman ako nakabase sa Maynila para sa trabaho ko kaya sigurado akong bihira kaming magkakausap ng mga yun. Okay, mabuti kung ganon. O siya, sige na, maiwan na kita rito. Magpahinga ka na. Salamat ulit sa tulong ha. Tumayo naman si Miriam at naglakad na palapit sa pinto ng condo unit. Ngunit bago siya lumabas ay nilingon pa niya ang kanyang kaibigan. Bibisita na lang ako rito kapag hindi ako masyadong busy ha. Mag-iingat ka rito. Huwag mong kalimutan ang mga paalala ko sa'yo. Oo na. Salamat ulit, Bes ha. See you next time. Nang tuluyang makaalis ang kaibigan ay saka tumayo si Celeste para i-lock ang pinto ng kondo. Dahil sa pagod na nararamdaman, napagdesisyonan muna niyang magtungo sa kwarto para doon na makapagpahinga at matulog. Malaki ang condo unit na nabili niya. May sala, kusina, 2 kwarto, veranda at banyo. Sobra-sobra pa ang laki nito para kay Celeste, ngunit eto na lang ang available kaya eto na ang binili niya. Lumipas ang mga oras ay hindi na namalayan ng dalaga kung gaano siya katagal na nakatulog. Naalimpungatan na lamang siya nang marinig niyang nakabukas na ang shower sa banyo. Kunot noo siyang bumangon at kahit nanlalabo pa ang paningin niya, ay lumabas na siya sa kwarto. Mas lalo siyang nagtaka nang mamatay ang shower kaya naman nakaramdam siya ng kaba habang papalapit siya sa banyo. At, sino ka? Paano ka nakapasok dito? Gulat at gulantang na sigaw ni Celeste nang makita niya ang isang lalaking lumabas sa banyo. What the? Sagutin mo ang tanong ko, paano ka nakapasok sa kondo ko? Ano? Kondo mo? Ilang beses ko bang dapat ulitin ang tanong ko para maunawaan mo ha? Umiling ang lalaki pagkatapos ay bahagyang natawa. Miss, di ko alam kung anong sinasabi mo pero kondo ko to. Sa tingin mo maniniwala ako sa'yo, kakabili ko lang ng unit na to. Kailangan mo ba ng pruweba? Tingnan mo mga larawan ko sa kwarto. Natulog ako ron, wala namang gamit doon. Sa kabilang kwarto, okay? Lumayo si Celeste sa lalaki. Imposible ang sinasabi mo.
Kahapon ko lang binili ang kondo na 'to, lumipat ako kaagad rito ngayong araw. Di ko alam talaga kung anong sinasabi mo. 2 taon na ako nakatira sa kondo na 'to, miss. Please, kailangan mong umalis. Ako? Aalis ako? No! Hindi ako alis dito dahil ako nang may-ari nito. Gusto mo bang magpatawag pa ako ng security? Ngumisi ang dalaga. At sa tingin mo matatakot ako? Go ahead, tumawag ka ng security. Mas mabuti na yon para magkaalaman na tayo kung sino nagsasabi ng totoo. Okay, fine. Naglakad ang lalaki palapit sa telepono ng kondo at nagdial doon. Pinanood na lang ni Celeste ang bawat kilos, ngunit napukaw na lang ang tingin niya sa matipuno at medyo basa nitong katawan. Sunod-sunod siyang napalunok nang mapagtanto niyang nakatapis lamang ito ng tuwalya at kitang-kita niya ang malaking umbok sa pang-ibabang katawan nito. Pwede bang wag mo akong titigan? Biglang angil ng lalaki. Binabantayan ko lang ang bawat kilos mo, okay? Ako ba talagang binabantayan mo? Bakit sa baba ka nakatingin? Ramdam ni Celeste ang mabilis na pag-init ng kanyang mukha. Ano? Bastos ka? Hindi ko tinititigan yung nakabukod yung sa tuwalya mo, no? Nahuli ka na nga, magde-deny ka pa. Ganyan ba talaga kayo mga babae? Wow! Hoy, hindi ko nakasalanan kung lumabas ka na lang ng banyo na tanging tuwalya lang ang nakatapis dyan sa katawan mo. Isa pa, sino ba kasi nagsabi sa'yo na yan lang ang isuot mo? Excuse me? Miss Kondo ko to at mag-isa lang ako nakatira dito kaya gagawin ko kung anong gusto ko. Napangiwi ang dalaga. Yeah, whatever. Nasa na bang sinasabi mong security para mapaalis na kita rito? Ikaw ang alis dito, miss. No, hindi ako papayag because I paid for this condo in full. And I will not leave here because of this. O di tingnan na lang natin. Mas lalong nabalot ng inis si Celeste dahil sa kakaibang dating ng ngiti ng lalaki. Hindi niya maipagkakailang gwapo ito at talaga namang nakakaakit ang matipunong katawan. Bukod ron ay sigurado siyang malaki ang alaga nito dahil sa umbok noon sa tuwalyang nakatapi sa pang-ibang katawan nito. Nang mapagtanto ng dalagang tumatakbo sa kanyang isip ay marahas siyang napailing. At anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Baka ikaw nababaliw. O baka naman pinagnanasaan mo na ako sa isip mo ha? Ew, mandiri ka naman sa mga sinasabi mo. Inirapan pa ni Celeste ang lalaki. Wala ka pa pang balak na magdamit. Hindi na kasi maganda sa paningin eh. Sigurado ka? Bakit parang nag-i-enjoy ka pang nakikitang katawan ko? Bastos talaga to. Manyak! Dahil sa inis ay sinugod ni Celeste ang lalaki at pinaghahampas ang dibdib nito. Sa pilitan niya itong pinagtutulak patungo sa pinto ng kondo para mapalabas ito, ngunit hindi naging madali yon. Masyadong malakas ang lalaki at nang mahuli nito ang kamay ng dalagay napigilan niya agad ito sa ginagawa. Alam mo ba na pwede kitang kasuhan ng physical assault dahil sa ginawa mo? Pwes, kakasuhan kita ng trespassing, akyat bahay ka no. Ito siguro ang bagong modus nyo. Ang gwapo ko naman ata para maging akyat bahay, miss. At isa paano naman ang makukuha ko sa kondo na to kung isa akong akyat bahay? Aba madami, madaming gamit dito no. Oo, mga gamit na binili ko. Hindi pa rin ako naniniwala na ikaw ang may-ari nito. Isipin mo na kung anong gusto mong isipin pero hindi ako alis dito. Pag-aari ko ang kondo na to, kaya kung meron mang dapat umalis dito, ikaw yun. Ako na nga sabi ang may-ari ng kondo na to eh. Persahang inalis ni Celine ang pagkakahawak ng lalaki sa kamay niya. At sa kanya pinagpatuloy ang pagtulak dito palabas. Sa pagkakataong ito ay nagtagumpay na siya ngunit nang mabuksan ng pinto ay buong lakas itong itinulak sa huling pagkakataon at umatras na ang lalaki para umiwas. Dahilan para dire-diretsyong masubsob ang dalaga sa dibdib nito. Agad rin namang nawala ng balanse si Celeste at dumulas pababa ngunit bago siya tuluyang sumalampak ay nakahawak siya sa isang bagay. Ngunit hindi yun nakatulong para pigilan ang paglagapak niya sa sahig. What the hell are you doing, miss? Nababaliw ka na ba? Singhal ng lalaki pagkatapos ay dali-daling pumasok sa loob ng kondo. Umalis ka na sabi para hindi na tayo magkaroon ng gulo. Dahan-dahang bumangon si Celeste at mabilis na nangunot ang noo niya nang mapagtantong kung ano ang hawak niya. Oh my gosh, Pwede bang ibalik mo na yung tuwalya? manyakis ka. Lumayas ka dito, manyakis. Nabalot ng pagkataranta ang lalaki ngunit mas pinili pa rin niyang hilahin papasok sa loob ng kondo si Celeste gamit ang kaliwang kamay nito, habang ang kanang kamay naman niya ay nakatakip sa hotdog niya. Agad niya ring inagaw ang tuwalya mula sa kamay ng dalaga at muli itong itinapis sa pang-ibaba niyang katawan. Ikaw na nga tong dahilan kung bakit tatanggal ang tuwalya ko sa katawan, ikaw pa may ganang magreklamo at sasabihin akong manyakis? Bakit kasi yun ang suot mong damit eh? Nag-i-enjoy kang makita ang katawan ko kaya naman pinagbibigyan kita. Napangiwi si Celeste. Napaka-assuming mo rin ano.
Okay, fine, magbibihis na ako, diyan ka lang. Naintindihan mo? Wala naman akong balak umalis dahil kondo ko 'to. Napailing na lang ang lalaki bago siya tumalikod at naglakad patungo sa kwarto niya. Halos magkarambola na ang dibdib niya ng mga sandaling yon dahil sa matinding hiya. Hindi niya lubos akalain na aabot sa ganon ang pagtatalo nila ni Celeste, pati na rin ang pang-aasar niya rito. Dali-dali na lang siyang nagsuot ng damit at muling lumabas para harapin ulit ang dalaga. Alam mong mabuti pa, hintayin na lang natin ang security para makausap natin siya at malinawan tayo. Tatawag na rin ako sa landlord dahil sigurado akong nagkaroon sila ng pagkakamali rito. Mabuti pa nga, wala pa rin akong balak na umalis hangga't hindi naaayos 'tong problemang 'to. Fine, gamitin mo na muna yung kabilang kwarto habang hinihintay natin maayos to. Aba siyempre 'no, baka alam mo papayag akong makasama ka sa isang kwarto? No! Ang dami mo namang sinasabi, miss. Magpasalamat ka na lang, hindi pa kita pinakaladkad palabas. Yeah, whatever. Huminga ng malalim ang lalaki sa kabahagyang umiling. Ako nga pala si Migo. Celeste. Nice to meet you. No, it's not nice to meet you. Umira pang dalaga bago siya padabog na naglakad papunta sa kabilang kwarto kung saan siya mananatili. Napasa po na lang siya sa dibdib dahil sa sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Matinding kahihiyan ang bumalot sa kanya ng mga sandaling yon, lalo na sa nangyari kanina. Hindi niya tuloy alam kung paano haharapin ang binata ngayong hindi niya alam kung kailan maaayos ang problema nilang ito sa kondo. Labag man sa loob ni Celeste ay kailangan niyang tiisin ang presensya ni Migo sa kabilang kwarto. Kinabukasan, muli silang nagharap upang mas maayos na mapag-usapan ang kung anong dapat nilang gawin sa sitwasyon nila. Nakausap mo na ba ang landlord mo? Seryosong tanong ni Celeste. Yap, Anong sabi niya? sa kasamaang palad, wala siya sa bansa dahil nasa business meeting siya sa Amerika. Kailangan pa nating siyang hintayin makauwi bago maasikaso ang mga papeles sa kondo at malinaw ang lahat. What? Kailan daw siya uuwi? Isang buwan pa daw eh. Napasa po sa noo ang dalaga. Isang buwan pang hihintayin bago kita mapalayas rito? Di ba pumasok sa isip mo na baka ikaw ang aalis rito sa kondo na to? Hindi mangyayari yan dahil ako ang may-ari nito. Mangarap ka na lang, okay? Sa tingin mo ba, hahayaan ko mapunta sa ang kondo na to? 2 taon na ako nakatira rito kaya paglalaban ko to. Do whatever you want, Migo. Hindi rin ako basta papayag na mapaalis rito. Huminga ng malalim ang binata. Kitang-kita niyang seryoso si Celeste at hindi na rin talaga niya alam kung paano ba masusolusyonan ang sitwasyon nila ngayon. Ayaw niyang umalis sa kondo at ayaw niya rin na sapilitang paalisin ang dalaga. Okay, ganito na lang. Kapag hinintay nating makauwi ang landlord at maayos ang lahat ng gusot na to, hahayaan muna kitang tumira dito sa kondo. Biglang swestyon ng binata. Ano? No way. Baka ikaw ang hayaan kong tumira rito sa kondo ko. Ati tayo. Matatapos sa pagtatalo ko kung palagi tayong ipipilit na kondo mo to, Celeste. Kondo ko naman kasi talaga to. O di fine. Sa loob ng isang buwan, magkasama tayong titira sa kondo na to. 2 naman ang kwarto rito eh. Kaya hindi yun magiging mahirap para sa'yo. Napataas ang kilay ng dalaga. And what makes you think na papayag ako makasama kang tumira sa kondo na to? Kung ayaw mo, pwede ka namang lumabas at ilalabas ko mga lahat ng gamit mo. Umpisahan mo nang maghanap ng malilipatan. What? No! Okay, sige. Pumapayag na ako. Good. Mabilis ka naman palang kausapin. Dami mo pa sinasabi. Magpasalamat talaga, mabait ako. Puro pagtatry pagmamaldita lang ginawa mo. Paano ka naging mabait niyan? Whatever. Tumalikod na si Celestia saka naglakad pabalik sa kwarto niya. Hindi lubos akalain ng dalaga na sa ganitong sitwasyon ang babag sa kanya dahil sa desisyon niyang umalis sa bahay nila. Sa kabila nun, alam niyang huli na ang lahat para magsisi siya. Mas pipiliin na lang niyang magtiis sa pagtira kasama si Migo kaysa magtiis na tumira sa bahay ng mga magulang niya. Lumipas ang mga araw at kahit papano naging maayos ang setup nila Celeste at Migo. Bagamat iniiwasan nilang isa't isa, hindi pa rin talaga maiwasang mag-cross ang mga landas nila. Sa kabila nun, hindi naman maitatangging unti-unti silang nagiging komportable sa isa't isa. Ang ibig mong sabihin, meron kang kasamang lalaki dyan sa kondo mo? Hindi makapaniwalang bulalas ni Miriam. My gosh, Celeste, paano kapag may ginawang masama sa yung lalaking yon? Ano na lang ang magagawa mo para paglaban ng sarili mo? Kaya ko naman ang sarili ko. Isa pa mo, hindi naman siya ganun eh. Alam kong wala siyang gagawing masama sa akin, okay? Paano ka naman nakakasigurado, Aber?
Hindi mo malalaman kung paano mag-isip ang isang lalaki at bukod ron, hindi mo pa ganong kilala yan. Pakiramdam ko lang. Naunang pumasok sa elevator si Miriam. Sinasabi ko sa'yo, Celeste, umalis ka na sa kondo na yan, mapanganib yung setup na pinasok mo. Hindi pwede. Hindi ko pa nakukuha ang ibinayad ko eh. Wala rin akong malilipatan, no? Eh di doon ka muna sa bahay namin. Di nakita ko ng mga magulang mo. Sigurado akong sasabihin nila kay mommy at daddy na nandito ako sa Maynila. Nabalot ng katahimikan ang loob ng elevator. Magsasarado na nga sana ang pinto nang bigla namang may paa na humarang, dahilan para muli itong bumukas. Halos mapanganga na lang sa gulat si Celeste nang makita niya kung sino ang pumasok. Sa lahat ng pagkakataon, ngayon pa talaga magkukrus ang landas nilang dalawa ni Bigo. Good morning, bati ng binata. Good morning din. Kinlubit ni Miriam ang kanyang kaibigan. Uy, sino yan ang gwapo ha? Ipakilala mo naman ako. Baliw ka talaga. Kaibigan mo? Oo. Bibisita lang sana. Okay. Miriam, eto nga pala si Migo. Ang kasama ko sa kondo. Migo, kaibigan ko nga pala si Miriam. Nice to meet you, Miriam. Nice to meet you, Rian. Ang akala ko mamayang gabi ka pa. Pasensya na, hindi ko nasabi na bibisita ang kaibigan ko. No, it's okay. Di rin naman ako magtatagal. I see. Siniko ni Miriam ang dalaga at bahagyang lumapit dito para bumulong. Di mo naman agad sinabi na ganyan pala kagwapo yung kasama mo sa kondo. Gusto mo bang magpalitan na lang tayo? Ako na lang titira kasama niya. Baliw, itigil mo na yung karutan mo ha. Napairap lang ang babae ngunit hindi na muling nagsalita pa. Muli na namang nabalot ng katahimikan ang loob ng elevator at wala ni isa sa kanila ang nagsasalita. Mabuti na lang at hindi nagtagal bumukas na ang pinto nito at naunang lumabas si Migo. Ilang beses pang huminga ng malalim si Celeste bago siya lumabas ng elevator at sumunod naman sa kanyang kaibigan. Hindi tuloy mapakali si Celeste habang magkakasama silang tatlo sa loob ng kondo. Lumipas na ang mga minuto na naging ilang oras na ngunit hindi pa rin naman umaalis si Migo. Palihim na lang niyang sinenyasan si Miriam upang mapigilan ang pagiging madaldal nito. Ang akala ko ba hindi ka magtatagal? Kunot noong tanong ni Celeste sa binata. Kanina ka pa nandito ah. May kailangan ka pa ba? Wala naman, nag-enjoy lang akong kakwentuhan ng kaibigan mo. Kung may importante kang gagawin, unahin mo na yun. Bakit parang gusto mo nang umalis ako? Yes. Why? Dili hindi kami makapag-usap ng maayos ni Miriam. Napataas ng kilay si Migo. Pwede naman kayo mag-usap ah. Hindi ko naman kayo pinipigilan. Nang nandyan ka at nakikinig, no way. Wala akong ipapaalam sa'yo ng mga bagay tungkol sa amin. Di naman ako interesado sa'yo kahit na kanino. Napangiwi si Celeste. Chismoso ka lang, ganon? Hayaan mo na lang siya, Bes. Wala namang masama kung mag-uusap tayo nang nandyan siya eh. Kung mas matatahimik ka kapag umalis ako, okay. Wala naman akong balak na ipagpilitan ng sarili kong manatili rito. Pinagtitripan mo ba ako? No. O di okay, umalis ka na bago pa maubos ang pasensya ko sa'yo. Palagi na lang mainit ang ulo mo sa akin. Pinatira ka na nga rito sa kondo ko eh. Hoy, FYI, kondo ko to. Yeah, whatever. Hintayin na lang natin ang landlord ng maayos na to at sigurado akong ikaw ang aalis dito. Tumayo na si Migo at saka naglakad papunta sa kwarto niya. Naiwang nakamaang si Celeste habang pinapanood ang paglayo nito. Mga nakalipas ng ilang araw, napapansin na niya ang madalas na pangaasar sa kanya ng binata at talaga namang halos maubos ang pasensya niya dahil doon. Sa kabila nun, hindi naman niya may tatangging may nagbabago sa pakiramdam at pakikitungo niya para dito at yun ang pilit niyang iniiwasan. So, siya pala ang kasama mo rito ha? Makahulog ang sambit ni Miriam. Hindi kita masisisi kung bakit gusto mo talagang manatili sa kondo na to. Hoy, huwag kang malisyosa ha. Nandito lang ako para hintayin ng landlord at ng maayos na to. Pwede ka namang tumira sa iba eh, bakit pumayag ka na sa setup niyo na ganito? Dahil wala akong pera para maghanap ng ibang matutuluyan. Si Leslie, kaibigan mo ko, pwede kang kumapit sa akin. Alam na alam mo naman eh, di ako magdadalawang isip na tulungan ka, pero ba't di mo ginawa ha? Bakit? Wala, ayoko lang na makaabala no. Napangisi si Miriam at bahagya niya pang tinapik ang balikat ng kanyang kaibigan. Di mo ako maluloko. Wala nga. Nagpatuloy sa pag-uusap at pag-aasara ng magkaibigan. Nang umalis si Migo ay doon na rin nagkaroon ng pagkakataon ng dalawa para mas malayang mapag-usapan ang mga gusto nilang pag-usapan.
Sa sobrang haba ng naging kwentuhan nila, gabi na nang magpaalam si Miriam para umuwi. Inihatid pa niya sa labas at pagbalik niya sa kondo ay muli na naman niyang nakasabay si Migo sa elevator. Ano, kung may sasabihin ka, sabihin mo na agad, hindi yung tititigan mo ako ng tititigan na para bang may pagnanasa ka sa akin. Nang aasar, nasinghal ni Migo. Ang kapal talaga ng mukha na ito. Wala akong pagnanasa sa'yo. Are you sure? Baka nakakalimutan mo kung paano mo tingnan yung katawan ko nung unang beses tayo nagkita. Hindi ko nga sabi tinitingnan ng katawan mo nun. Hinarap ng binata si Celeste pagkatapos ay saka siya ngumisi. Ang akala mo ba talaga naniniwala ako sa sinabi mo? Wala akong pakialam kung maniwala ka man o hindi, okay? Sinabi ko lang, Hoy! Hoy! Anong ginagawa mo? Bakit bakit ka nag-ubad rito? Baliw ka na ba? Panindigan mo yung sinabi mo na hindi mo tititigan ang katawan ko ah. What the? Baliw ka talaga. Mas lalo lang napangisi si Migo nang makita niya ang pagkataranta ng dalaga kaya naman nagpatuloy lang siya sa paghubad ng suot niyang pangitaas. Kitang-kita niya ang pamumula sa mukha nito, pati na rin ang pabalig nito kung saan-saan para lang maiwasan ang mapatigin sa kanyang katawan. Huwag ka nang maya, wala namang masama kung titingin ka eh. Pwede bang magdamit ka ulit? Hindi ako makikipagbiruan sa'yo, ha? Sino ba nagsabi nagbibiro ako? Lumapit ang binata dahilan para mapaatras si Celeste. Binibigyan lang kita ng pagkakataon para muling pagmasdan tong katawan ko. Manyakis ka talaga. Lumayo ka nga sa akin. Nanlaki ang mga mata ng dalaga at mas lalo pang nagpanik nang mapasandal na siya sa pader ng elevator. Wala na tuloy siya nagawa, mas lalong kumapit na lang sa kanya si Migo. Napatungo na lang siya para hindi na siya mapatingin sa matipunong katawan ng binata at para hindi na makita ang pamumula ng kanyang muka. Hindi to nakakatawa, Migo. Pwede ba tumigil ka na? I'm sorry. Mabilis na lumayo ang binata at inayos ang kanyang damit. Gusto ko lang na palagi ka nakikita na natataranta at namumula ang mukha. So pinagtitripan mo ako? Parang gano'n na nga. Masyado ka naman atang naging komportable. Ilang araw pa lang tayo magkakilala, ha? Sorry. Ikaw pa lang kasi ang nag-iisang babae na nakasama ko sa isang bahay. Ikaw lang naging malapit sa akin ng ganito. Huminga ng malalim si Celeste ngunit hindi pa rin niya maitago ang kanyang pagkagulat. Imposible ang sinasabi mo. Di ako naniniwala na ako pa lang ang nakakalapit at nakakasama mo ng ganito. Maniwala ka man o hindi pero totoo yun. Mukha namang mabait ka. Sigurado akong habulin ka ng mga babae dahil gwapo ka. Paano nangyari na ako lang ang nag-iisang babae na nakagawa sa'yo nito? Ngumisi si Migo. Interesado ka na ba sa akin at sa buhay ko? Ano? Assuming ka talaga, no? Nagtatanong lang ako. Sakto namang bumukas ang pinto ng elevator kaya bago pa muling makapagsalita ang binata, ay patakbong lumabas si Celeste. Agad siyang nagtungo sa kanilang kondo at dire-diretsyong pumasok sa kanyang kwarto. Hindi niya maipaliwanag kung bakit ganun ang kabilis ang pintig ng kanyang puso pero nang gabing yun ay nanatili siyang nakakulong sa kanyang kwarto para ikalma ang kanyang sarili hanggang makatulog siya. Mabilis na lumipas ang mga araw at linggo at hindi na malaya ni na Celeste at Migo na unti-unti na silang napapalapit sa isa't isa. Kung noon ay iniiwasan pa nilang mag-cross ang kanilang mga landas dito sa kondo, ngayon ay hindi na. Migo? Nag-aalinlangan na pagtawag ni Celeste sa binata sa kadumungaw sa pinto ng banyo. Migo, nandyan ka ba? Bahala na nga. Nagmamadaling tumakbo palabas ng banyo ang dalaga na tanging tuwalyang nakatapis sa katawan. Dahil nga sa labis na pagkataranta, hindi na tuloy niya napansin na maling kwarto ang napuntahan niya. Agad siyang pumasok sa loob ngunit halos mapanganga siya nang bumungad sa kanya si Migo na akbang lalabas na ng kwarto. What are you doing? Gulat na tanong ng binata. Migo, bakit nandito ka? Kwarto ko to yun ang ginagawa mo rito. At bakit nakatuwalya ka lang? Ha? Paano? Hindi na natapos ni Celeste ang kanyang sasabihin nang mapatingin na siya sa paligid. Tama nga naman ang sinabi ng binata. Kwarto nga niya ito at mali nang napasok ang dalaga. Unti-unting nilamon ng hiya si Celeste at agad siyang napatungo. Maya-maya lang ay napansin niya ang paglapit sa kanya ni Migo dahilan para mapaatras siya hanggang sa mapasandal siya sa pinto. Anong ginagawa mo? Bakit ka lumalapit? Inaakat mo ba ako, Celeste? Ano? Bakit kita aakitin? Di mo naman ako kailangang magtapis ng tuwalya para maakit ako eh. Kahit ano pang suot mo, maganda ka na at nakakaakit. Napangiwi ang dalaga. Pinagsasabi mo? Type mo ba ako? Ha?
Tinatanong ko kung type mo ako. No! Paano ko sabihin ko sa'yong type kita? Kung isa na naman 'to sa mga kalokohan mo, please lang itigil mo na. Hindi, seryoso ako, Celeste. Hinawakan ni Migo ang kamay ng dalaga. Type nga kita. Gusto kita. Hindi mo ako maluloko. Ilang linggo pa lang tayong magkakilala kaya imposibleng magustuhan mo ako. Kailangan ba matagal ng kilala ng isang tao bago magkagusto? Hindi naman sa gano'n, pero Gusto mo bang patunayan ko na seryoso ako? napalunok ang dalaga at dahan-dahang tumunghay para salubungin ang titig ni Miko. Nababaliw ka na ba? Ano na naman ang gagawin mo? Anything. Gagawin ko lahat para maniwala ka. Natahimik si Celeste at pinagmasdan ng maigi ang binata. Bigla na lang kumalabog ang dibdib niya ng mga sandaling yon at hindi na nga niya maaaring lokohin ang kanyang sarili. Meron na rin siyang nararamdaman para kay Migo, ngunit hindi pa lang niya maamin o matanggap. Anything? O kahit ano, gagawin kong maniwala ka lang sa akin. Kung ganon, kiss me. Ha? Sigurado ka? Mm. May gusto lang akong kumpirmahin kaya halikan mo na ako. Nangunot ang noo ni Migo. Kumpirmahin? Ano yun? Basta. Hahalikan mo ba ako? Hindi. Napatitig na lang ang binata kay Celeste at kahit nagdadalawang isip ay lumapit siya rito para bahagyang haplusin ang pisngi nito. Bahagyang napapikit ang dalaga ng maramdaman ang haplos ni Migo. Maya-maya lang ay unti-unti na naglapit ang kanilang mukha at bago pa nila mapigilan ang kanilang mga sarili, naglapat na ang kanilang mga labi. Malumanay at puno ng pag-iingat na ang umpisa ng halikan nilang dalawa. Ngunit nang magtagal ay naging mainit at mapusok na din yon. Pareho pa nga silang naghahabol ng hininga nang bumitaw sila sa paghalik sa isa't isa. Nakumpirma mo? Nag-uusis ang tanong ni Migo. Parang gano'n na nga. Ano ba kasi ang bagay na gusto mong kumpirmahin, Celeste? Wala. Ang gulo mo naman eh. Ano nga? Anong wala? Bumuntong hininga ang dalaga at saka diretsong tinitigan ng binata. Gusto ko kasing makumpirma kung ano tong nararamdaman ko para sa'yo. May nararamdaman ka para sa akin. Siguro. Kung ganun, Huwag mo ako pangunahan. magtatanong lang ako, okay? Napaiwas ng tingin si Celeste. Hindi ko rin alam kung ano tong nararamdaman ko sa tuwing nakikita kita at malapit ka sa akin. Kumpirma mo naman ba kung ano yan? Oo, Pareho lang ba tayo ng nararamdaman? siguro. Bakit di ka pa rin sigurado? Akala ko ba nakumpirma mo na? Ayoko nga madaliin tumigo. Bago para sa akin ang pakiramdam na to at hindi ko inaasahan na ikaw ang magiging dahilan para maramdaman ko to. Kailan na tayo nagkakilala Hindi ako pwedeng magmadali dahil baka sa huli ako lang din ang masaktan. Hinawakan ng binata ang kamay ni Celeste at saka diretsong tumingin dito. Hindi kita sasaktan. Okay? Alam mo madaling sabihin yan pero mahirap gawin. Gagawin ko lahat para maniwala ka sa akin, Celeste. Hindi ako mapapagod na patunayan sa'yo na hindi kita magagawang saktan. Kahit papano, bahagyang nakaramdam ng kapanatagan ng dalaga dahil sa sinabi ni Migo. Sa unang pagkakataon may lalaking nakapagpatibok sa puso niya. Ngunit hindi lang niya inaasahan na si Migo yon, na ilang linggo pa lang simula nang makilala niya. Dala ng kakaibang init ng katawan na malaya na lang ni Celeste ang kanyang sarili na hinahapit palapit sa kanya ang binata para muli itong mahalikan. Hindi naman nagreklamo si Migo at kusa na lang ding inilapat ang kanyang labi sa labi ng dalaga. Muli na namang naging mainit ang kanilang paghahalikan at di nagtagal ay napadpad nga sila sa kama kung saan nakahiga si Celeste habang nasa ibabaw naman niya ang binata. Sigurado ka bang gagawin natin to agad? Nag-aalinlang ang tanong ni Migo. Oo, Hindi naman natin kailangan gawin to, Celeste. Hindi ako maghintay na dumating ang tamang oras para dito. napataas ang isang kilay ng dalaga at saka marahang hinaplos ang dibdib ni Migo. Paano kung sabihin ko sa'yo na ito na yung tamang oras? Inaakit mo ba talaga ako? Parang gano'n na nga. Siguraduhin mo lang na hindi mo pagsisisihan to, ha? Bago pa muling makapagsalita si Celeste, natigilan na siya nang mabilis na tanggalin ng binata ang nakatapis na tuwalya sa katawan niya. Nakaramdam pa ng hiya ang dalagang ngunit agad rin yung nawala nang makita niya ang pagkamangha at pananabik sa mukha ni Migo. Maya-maya lang ay nag-umpisa na ring maghubad ang binata hanggang sa tuluyan na niyang natanggal ang lahat ng suot niya at napanganga na si Celeste dahil sa kanyang nakita. Teka, ano yan? Bakit ganyan? Gulat at aligagang tanong ng dalaga. Anong ibig mong sabihin?
Itinuro ni Celeste ang alaga ni Migo. Bakit ganyan yan kalaki? Natatakot ka ba? Hindi naman sa ganun. Nagtataka lang ako. Di pa nga galit yan, Celeste. Baka mas lalo ka lang magulat kapag galit na yan. Napalunok ang dalaga. Ha? Ibig sabihin, mas lalaki pa? Ngayon pa lang, sabihin mo na ako kung itutuloy pa ba natin to o hindi. Habang nagagawa ko pang pigilin ang sarili ko. Kapag pinagpatuloy kasi natin to, hindi ko na alam kung makokontrol ko pang katawan ko. At mas lalong hindi ko rin masisigurado na hindi ka masasaktan sa gagawin natin. Okay lang. Okay lang. Ituloy natin. Sigurado ka ba? Oo. Nandito na tayo eh. Kung titigil natin to, lalamunin na lang ako ng hiya. Wala na ako mukhang maihaharap sa'yo sa mga susunod na araw. Bahagyang natawa si Migo. Sige, kung yan ang gusto mo. Basta siguraduhin mo lang na magdadahan-dahan ka. Promise, I'll be gentle. Halos mapamura at isumpa ni Celeste ang binata dahil hindi naman nasunod ang sinabi nito. Magdadahan-dahan ito. Kakaibang sakit at hapdi ang naramdaman niya sa umpisa. Ngunit hindi nagtagal ay doon na nabalot ng kakaibang sensasyon ang katawan niya. Hindi niya lubos akalain na aabot sa ganito ang pagtatagpo nila ni Migo. Ngunit aminado siya sa kanyang sarili na wala siyang pinagsisisihan. Ilang araw ang lumipas matapos may mangyari sa pagitan nila Celeste at Migo na siyang naging dahilan para tuluyan ng umusbong ang nararamdaman nila para sa isa't isa. Sa mga araw na yon, hirap na hirap maglakad ang dalaga at wala siyang ibang sinisisi kundi si Migo. Hoy, Celeste, anong nangyari sa'yo? Bakit parang hirap na hirap ka maglakad? Nag-uusisa at nagtatakang tanong ni Miriam. Wala to. Natapilo kasi ako ng isang araw eh. Ha? Nagpunta ka na ba sa ospital? Baka mamaya malala na pala yan, ha? Hindi okay lang. Mawawala rin naman to. Napalingon ng dalaga sa gawin ng kusina at doon ay nakita niya si Migo na tumatawa. Mabilis na nag-init ang ulo ni Celeste at napakuyom pa ang kanyang mga kamao. Itinoon na lang niya ang kanyang atensyon sa kanyang kaibigan at sa pakikipag-usap dito. Mabuti na lang at ilang oras na lang mananatili si Miriam. At nang makaalis ay dali-daling nagpunta si Celeste sa kwarto ni Migo. Kasalanan mo to, Migo. Kasalanan mo to. Kasalanan yun ang mo. Singhal ng dalaga. Akala ko ba sabi mo magdadahan-dahan ka, ha? I'm sorry. Pero kahit na magwala ka pa rin, hindi na yun mababago ang nararamdaman mo. Isa pa nag-enjoy ka naman, di ba? Nag-enjoy nga ako pero ngayon hindi na. Tumayo si Migo at lumapit sa dalaga. Mawawala rin yan, okay? Magpahinga ka na lang muna. Ano pa nga ba magagawa ko, di ba? Hindi ka na talaga makakaulit, Migo, ha? Ano? Bakit naman? Dahil ngayon pa lang alam ko ng ganito ulit ang sasapitin ko kapag nangyari yun ulit. Ngumisi ang binata. Sigurado ka bang ayaw mo na? Oo nga. Pwede ba tigilan mo na yung panghasar sa akin? Baka tuluyan na ako mapikon sa'yo. Babaliin ko na lang yung hotdog mo. Mabilis na tinakpan ni Migo ang alaga niya. Huwag naman. Paano tayo makakabuo ng anak niyan? Ano? Ano? Tayo? Asa ka? Aba, hindi na natapos ng binata ang sasabihin niya dahil nagmamadali ng lumabas ng kwarto niya ang dalaga. Napailing na lang siya. Pagkatapos ay bahagyang natawa. Hindi na niya maaring itanggi sa kanyang sarili na habang lumilipas ang mga araw ay mas lalo siyang nahuhulog sa dalaga. Lumipas pa ang mga araw at patuloy pa rin sa pagbabangayan sina Celeste at Migo. Sa pagkakataong ito, alam nilang pareho ng merong nagbago. Mas komportable na sila sa isa't isa at mas nararamdaman na nilang pagmamahal para sa isa't isa. Bukod ron nasundan pa ang mga mainit na sandali sa pagitan nila. Sa kabila nun, totoo nga na sa bawat saya na mararanasan natin ay merong kasunod na problema. At yun ang magiging dahilan para mabalik sa realidad sina Celeste at Migo. Sandali lang! Malakas na sigaw ng dalaga dahil halos masira na ang pinto ng kondo dahil sa sunod-sunod na pagkatok ng malalakas. Teka lang, papunta na. Celeste! Mommy, ano ginagawa mo rito? Paano mo ako nahanap? Ang tagal ka naming hinanap. Dito ka lang pala sa Maynila nagpunta? Ano bang nakain ba't naisipan mong magpunta rito, ha? Kung nandito ka para pauwiin ako, hindi ako sasama sa'yo, Mommy. Baliw ka na ba? Paano ka mabubuhay rito sa Maynila ng mag-isa? Nakikita mo naman siguro, Mommy. Buwan na rin naman ang nakalipas simula nang pumunta ako rito at maayos naman ako. May work from home job ako at nagagawa kong sustentuhan ng pangangailangan ko. Hinawakan ni Stacy ang kamay ng kanyang anak.
Uuwi ka ngayon din. Hindi ka na babagay sa ganitong lugar. No, Mommy. Sawang-sawa na ako tumira sa bahay niyo, okay? Palagi na lang kayong nasusunod sa mga desisyon ko sa buhay. Gusto ko nang maging malaya, Mom. Malaya. Mas gugustuhin mo pang talikuran kaming pamilya mo para lang sa kalayaan mo? Baka nakalimutan mong ako ang ina mo at anak kita, Celeste. Anak? Are you kidding me? Ni minsan hindi ko naramdamang anak ang turing mo sa akin, Mommy. Sa bawat araw na lumilipas na nakatira ko sa poder mo, pakiramdam ko isa akong gamit na sunod-sunuran sa mga utos mo. Ano bang sinasabi mo? Lahat ng gusto mo nasusunod. May mga lugar na pupuntahan ko, mga damit na isusuot ko, mga taong nakakasalamuha ko, pati mga lalaking manliligaw sa akin, ikaw rin ang nagdedesisyon. Wala na akong karapatan sa sarili kong buhay. Ginagawa ko yun dahil alam kong yun ang makakabuti para sa'yo. Makakabuti para sa akin o makakabuti para sa imahe mo. Para kung isang bilanggo sa sarili kong pamilya, Mami. Yun ba ang makakabuti para sa akin? Mas lalong humigpit ang pagkakahawak ni Stacy sa braso ng kanyang anak. Kung yan pala ang problema mo, sana kinausap mo ko. Mom, I tried, okay? Pero palagi mo binabaliwala mga sinasabi ko. Palagi mong pinapamukha sa akin na tama ang lahat ng ginagawa mo at mali yung sa akin. Gusto ko lang naman, Mommy, ng tahimik at masaya at malayang buhay. Hindi mo naiintindihan, Celeste. Ginagawa ko ang lahat ng ito para hindi ka matulad sa akin. Na ano? Na nasaktan? At iniwan ni Daddy? Mommy, please lang. Huwag mo akong itulad sa'yo. Anong sinabi mo? Imbis na makaramdam ng takot dahil sa galit ng kanyang ina, ay mas nagmatigas pa ang dalaga. Pilit niyang hinawi ang kamay ng kanyang ina at bahagyang lumayo rito. Alam kong ginagawa mo lang ang lahat ng ito dahil sa ginawa sa'yo ni Daddy. Sa akin mo binubunto ng galit at pagkasuklam mo sa kanya. Kaya akong pinapahirapan mo. That's not it, anak. I will never believe you, Mommy. Itigil mo ng pag-iisip bata mo, Celeste. Sumama ka na sa akin. Uuwi na tayo. No! Hindi ako uuwi. Sinisira mo lang ang buhay mo rito. Ikaw ang sisira sa buhay ko, Mom. Napamaan si Stacy dahil sa sinabi ng kanyang anak. Kitang-kita ang pagiging seryoso ni Celeste. At naroon din ang pagkasuklam sa mga tingin nito. Hindi naman nagpatinag ang dalaga sa sobrang hirap ng pinagdaanan niya sa poder ng kanyang ina, tanging ang pagmamatigas na lang ang magagawa niya upang hindi na bumalik sa buhay na yun noon. Habang nagtatalong mag-ina, naagaw naman ang atensyon ni Migo na nasa loob ng kwarto dahil sa lakas ng pagsisigawan ng mga ito. Dala ng pagtataka, lumabas siya ng kwarto at doon niya nakita si Celeste at ang ina nito na nasa may pintuan. Celeste, sino yung bisita mo? Nag-uusisang tanong ni Migo. Nanlaki ang mga mata ni Stacy. May kasama kang lalaki rito? Hindi ito tulad ng iniisip mo, Mommy. Hindi ka na nahiya. Hindi ka nag-iisip. Stop overreacting, Mom. Kung ganun eh, bakit kasama mo ang lalaking yan dito? Ano meron kayong dalawa? May relasyon kayo? Wala kami relasyon, okay? Napasa po ng bibig ang babae at mas lalo pang mababakas ang pagkagulat sa kanyang mukha. Pumayag kang tumira sa iisang bahay kasama ang lalaking yan kahit wala na ba kayong relasyon? Ano bang pumasok sa isip mo at pinasok mo ang ganito, Celeste? Pwede bang tumigil ka na muna sa pag-iisip ng kung ano-ano, Mommy? Magkasama kami rito dahil nagkaroon ng pagkakamali nung binili ko tong kondo na to. Hinihintay pa namin makauwi yung landlord para maayos ang problema na yun. Hello po. Ako nga po pala si Migo. Nilingon ni Celeste ang binata. Huwag mo siyang kausapin. Bumalik ka na muna sa kwarto mo. Paalisin ko na lang siya. Celeste! Paano mo ako nagagawang sabihan ng ganyan? Bakit parang naninibago ka pa rin hanggang ngayon, Mommy? Hindi ba matagal na tayong ganitong mag-usap? Mas lalong lumalala ang ugali mo simula nang umalis ka. Sinasabi ko na nga ba't walang magandang mangyayari sa buhay mo kapag wala ako eh. Pwede bang tumigil ka na, Mommy? This is not about you, okay? Hindi ito tungkol sa buhay o kaya pwede ba huwag mo na lang akong pakailaman? Anong sinabi mo? Kaya ko ang sarili ko, Mom. Kaya ko ang sarili ko. Ito ang buhay na gusto ko at wala kang karapatan para ilayo ko rito. Pabagsak na sinarado ni Celeste ang pinto. Ang mabuti pa umalis ka na at huwag ka nang babalik rito. Hindi pa tayo tapos mag-usap. Wala na tayong pag-uusapan, okay? Celeste, buksan mo ang pinto. Mommy, umalis ka na please. Sunod-sunod na bumuntong hininga si Stacy. Hindi pa tayo tapos. Hanggat hindi ka sumasama sa akin pabalik sa probinsya, hindi ako titigil. Do whatever you want. Isa lang masasabi ko. Magsasayang ka lang ng pagod at oras. Ilang minuto pang nanatili sa may pinto si Celeste hanggang sa narinig na niya ang sunod-sunod na pagbuntong hininga ng kanyang ina at naglakad na ito palayo.
Doon pa lang tuluyang nakahinga ng maluwag ang dalaga ngunit nabaling ang tingin niya kay Migo. Doon ay napansin ang labis na pagtataka nito. That's your mom? Eh bakit ganun ka makipag-usap sa kanya? Mahabang kwento at hindi rin magandang kwento. Siya ba ang dahilan kung bakit nandito ka sa Manila? Hmm. Naglakad si Celeste palapit sa sofa. Naupo ron. Ang makaalis at makatakas sa poder niya. Mukhang hindi nga magandang karanasan mo, Parang ganun na nga. Huwag ka magalala. Wala naman akong balak na pilitin ka magkwento. Lumapit si Migo sa dalaga at naupo sa tabi nito. Gusto ko lang tandaan mo nandito lang ako palagi kapag kailangan mo ng kausap. Salamat, Migo. Pilitin man ni Celeste na pigilan. Bigo pa rin siya. Sunod-sunod na pumasok sa isip niya ang mga alaala niya simula nung bata pa siya. Kung paano siya nito sapilitang ipakilala kung kani-kaninong lalaki nung magdadalaga na siya. Hanggang sa balakin pa nito na ipakasal siya sa lalaking hindi naman niya kilala. Ang lahat ng yon ay may hatid na pait at kirot para kay Celeste, dahilan para mapaiyak siya. At hindi na niya namalayan na nagkukwento na pala siya kay Migo. Ngayon naiintindihan ko na kung bakit nagdesisyon kang umalis at magtago. Tama lang ang ginawa mo, Celeste. Kahit na sinong babae, hindi naman dapat na makaranas ng mga naranasan mo. Sinubukan ko namang ipaliwanag sa kanya ang lahat. Nabuksan ang isip niya, pero bigo talaga ako. Masyado nang saradong isip niya dahil sa ginawa sa kanya ni Daddy noon. Di pa rin tama na ikaw ang gamitin niya para makaramdam siya ng ginawa. Hindi naman siya ganun dati. I mean, mabait siya nung buo pa kami. Masaya pa ang pamilya namin eh. Nagsimula lang naman siyang tratuhin ako ng ganun nung iwan at lokohin na siya ni Daddy. Napatingin si Migo sa dalaga at pinahid ang mga luha sa pisngi nito. Di ka ba natatakot na baka masaktan ka rin ng dahil sa lalaki? Katulad ng ginawa ng daddy mo sa mami mo. No. Naniniwala kasi ako na hindi naman pare-pareho ang lahat ng tao. Hindi porket nangyari kay mami yung mga nangyari, pwede rin yung mangyari sa akin. At isa pa, wala rin naman akong balak na hayaang mangyari sa akin yun eh. Ibig sabihin, hindi ka natatakot na pasukin ng kung ano meron tayo ngayon. Umiling si Celeste. No, kung ano man ang meron tayo ngayon, nagsilbi yung patunay sa akin na ibang magiging takbo ng buhay ko, na hindi ako matulad kay mommy. That's good to know. Dahil di ako papayag na maranasan mo ang naranasan ng mommy mo at mas lalong di rin ako papayag na bumalik ka sa poder niya. Ha? Anong ibig mong sabihin? Gusto kong manatili ka sa tabi ko, Celeste. Ang akala ko ba, hihintayin lang natin ang landlord para maayos ang problema rito sa kondo. Di na mahalaga para sa akin yan. Ikaw na ang mahalaga ngayon. Pero, please, Celeste. Matapos kong malaman ang lahat ng tungkol sa iyo at mga pinagdaanan mo, mas lalo ako nagkaroon ng kagustuhan na mapasaya ka at maibigay sa iyo ang lahat ng nararapat para sa iyo. Hinawakan ni Migo ang kamay ng dalaga. And please, hayaan mo sana akong gawin yon. Hindi magiging madali ang gusto mong mangyari, lalo na ngayon na alam na ni Mommy kung nasan ako. Di kita pababayaan, okay? Napangiti si Celeste. Okay. Hindi ko pa ito nasasabi sa'yo noon pero lumapit pa si Migo sa dalaga pagkatapos ay hinalikan siya sa noon nito. Mahal na kita, Celeste. Ha? Mahal na kita. Ano? Ang sabi ko, mahal na kita. Teka lang. Ulit-ulitin ko pa ba? Hindi naman. Nagulat lang ako, okay? Natawa ang binata. Totoo ang sinabi ko. At seryoso rin ako. Mahal na talaga kita, Celeste. Mahal din kita, Migo. Bagaman nagulat, may kakaibang kiliti at tuwa. Ang dulot nito sa dibdib ng binata. Ang mga katagang binitawan ni Celeste. Parehong mababakas ang saya sa mukha nilang dalawa habang patuloy silang nag-uusap. Ang kaninang mabigat at masalimuot nilang pagkukwentuhan ay napalitan na ng tawanan at pag-aasaran. Sa paglipas nga ng mga araw ay mas lalong naging malalim ang nararamdaman ni na Celeste at Migo para sa isa't isa. Naging masaya rin ang kanilang pagsasama ngunit hindi pa rin mawala sa kanilang isip na baka muling bumalik ang ina ng dalaga. Sa kabila nun, naging abala naman si Celeste sa kanyang trabaho kahit nasa kondo lang siya, habang si Migo naman ay maraming inaasikaso sa kanyang kumpanya. Lingid sa kaalaman ng binata, sinusundan na pala siya ni Stacy at isang balita ang dala nito sa kanilang pagkikita. Migo, right? Pwede ba kitang makausap? Nakangiting sabi nito ngunit may bahid na pagkaseryosong sambit ni Stacy. Huwag ka mag-alala, mabilis lang at ang magiging pag-uusap natin. Kung makikinig ka lang sa sasabihin ko. Ano po bang kailangan niyo sa akin? Sa tingin ko ay hindi ka nababagay sa lugar na ito ang pag-uusapan natin. May malapit po na restaurant dito.
That's better. Mauna na ako ron. Bagaman nag-aalinlangan, ay walang ibang nagawa si Migo kundi ang pumayag na makipag-usap kay Celeste sa ina ni Celeste. Gusto rin niyang marinig ang sasabihin nito at balak rin niyang gamitin ang pagkakataong ito para tuluyan ng makasama ang dalaga. Kakaunti ang mga tao sa restaurant na napili ni Migo at ni Stacy para mag-usap. Kinakabahan man ay mas pinili ng binata na maging seryoso habang hinihintay na magsalita ang babae. Anong relasyon niyo ng anak ko? Diretsong tanong ni Stacy. Wala pa po. Wala pa? Ibig sabihin magkakaroon pa lang? Parang gano'n na nga po. Ikaw ba ang dahilan kung bakit siya nagpunta rito sa Maynila? Para sumama sa'yo talikuran kami? Nagkakamali ko kayo ang pagkikita naming dalawa ay aksidente lamang. Kung gano'n ay paano namin o paano niyo naatim na tumira nang magkasama sa iisang tirahan gayong bago lang naman pala kayo magkakilala? Di ko rin po alam. Bahagyang natawa si Stacy. Alam ko na yung ganitong galawan, iho. Pera ba ang habol mo sa anak ko? Hindi po. Kung hindi pera ang habol mo sa kanya, wala ka nang mapapala sa kanya. Ang mabuti pa iwan mo siya at hayaan mo na siyang sumama sa akin pabalik sa probinsya. Hindi ko pa magagawa yan. At bakit naman hindi? Ang simple-simple lang ng gusto kong mangyari. Dahil mahal ko pa si Celeste. Hindi ko po hayaang sumama siya sa inyo at bumalik siya sa dati niyang buhay. Huwag na tayo ditong maglokohan, iho. Hindi na uso ang pagmamahal ngayon. Alam kong may iba kang pakay sa anak ko kaya sabihin mo na lang agad para matapos na to. Nagkalkal pa ng bag si Stacy at maya-maya lang ay inilabas siyang papel. Iniabot niya yon kay Migo na siyang dahilan para mapakunot noo. Tseke pa lang inabot sa kanya ng babae at nagulat na lang siya nang makita kung magkano ang halagang nakasaad doon. 5 milyon, Migo. Iwanan at layuan mo ang anak ko. Nakangising sambit ni Stacy. Nagbibiro ba kayo, Ma'am Stacy? Pinipresyohan niyo ng 5 milyon ang anak niyo? Ang lahat ng bagay ay merong presyo, iho. Kahit nga tao pa yan. Unti-unting nabalot ng inis ang binata at walang pag-aalinlangan niyang pinulit ang tseke sa mismong harap ni Stacy. Napamaang na lang ng gulat ang babae. Ngunit maya-maya ay nangunot ang noo niya nang si Migo naman ang nagkalkal sa kanyang briefcase. Isang papel din ang kinuha ng binata mula roon at inabot yon sa babae. 10 milyon, Ma'am Stacy. Tigilan niyo ng anak niyo at hayaan niyo na siyang maging malaya. Ano? Pasensya na ho kung hindi niyo ako nadaan sa pera. Marami rin kasi ako niyan eh. Tumayo si Migo habang nananatiling nakatitig sa babaeng nasa harapan niya. Kahit na kailan ho, hindi niyo magagawang bilhin ang pagmamahal ko sa isang tao. Mas makakabuti kung hayaan niyo na lang si Celeste sa buhay niya. Hayaan niyo na lang ho siya nakasama ako. Sinisigurado ko ho sa inyo, magiging masaya siya sa piling ko at ibibigay ko ang lahat sa kanya. Teka lang, sandali. Paano? Paano nangyari to? Sino ka ba talaga? Hindi niyo ako kilala? Pinuntahan niyo ako sa mismong kumpanya ko nang hindi niyo pala alam ang tunay kong pagkatao. Kumpanya mo? Ikaw ang may-ari ng kumpanya na yon? Ako nga ho, Ma'am Stacy. Sa susunod po, siguro mas mabuti kung alamin niyo munang mabuti ang taong kakaharapin niyo. Kung yun ba'y nangangailangan ng pera o marami ng pera. Tuluyan nang naglakad paalis si Migo at naiwang nakamaang si Stacy sa kanyang kinauupuan. Hindi maipaliwanag na inis ang nararamdaman ng binata habang naglalakad siya hanggang sa makarating siya sa parking lot at makasakay sa kanyang kotse. Hindi niya lubos akalain na aabot sa ganitong nakayang gawin ito ng ina ni Celeste para lang mapauwi ito at mapabalik sa puder niya. Mas lalo tuloy nakaramdam ng awa si Migo para sa dalaga at mas lalo siyang nagkaroon ng lakas ng loob na ipaglaban ang pagmamahalan nila. Napagdesisyonan na lamang ni Migo na umuwi na at nang makarating na sa kanilang kondo ay agad siyang sinalubong ni Celeste. Kahit papano kumalma na ang binata at pilit na lang niyang inalis sa kanyang isip ang naging pag-uusap nila ni Stacy. Kamusta ang araw mo? Tanong ni Celeste. Ayos na naman. Ikaw? Ayos lang din. Nagugutom ka na ba? Naghanda na ako ng hapunan. Talaga? Tamang-tama pala, nagugutom na ako eh. Gusto kong matikman ang luto mo. O sus, nambobola ka pa eh. Halika na sa kusina para makakain na tayo. Bukod sa luto mo, meron pa pala akong gustong matikman. Nangunot ang noon ni Celeste. Ano naman yun? Ikaw. Ha? Ikaw, ang gusto kong matikman. Baliw talaga to. Hinampas ng dalagang dibdib ni Migo. Puro kakalokohan. Gutom lang yan. Tara na sa kusina. Nagtawanan ng dalawa bago sila nagtungo sa kusina para kumain. Habang pinagmamasdan ni Migo ang dalaga ay mas lalo siyang nagiging desidido na ipaglaban ang kung anumang meron sila ngayon.
Handa siyang gawin ang lahat para manatili sa tabi niya ang dalaga. Lumipas ang mga araw na naging tahimik ang pagsasama ni na Celeste at Migo. Mas lalo pang lumalim ang pagmamahala nila at nagpapasalamat sila dahil hindi na ulit nang gulo pa sa kanila si Stacy. Madalas na ring lumabas ang dalawa para mag-date at mas nagkakaroon na sila ng kalayaan para iparamdam at ipakita ang pagmamahal nila sa isa't isa. Anong gagawin natin dito, Migo? Nagtatakang tanong ni Celeste. May bibisitahin ba tayo rito sa subdivision na to? Sa pagkakaalam ko kasi malapit lang ang bahay ni Miriam dito eh. Basta, malalaman mo rin mamaya kung anong gagawin natin dito. Ayaw pang sabihin. Surprise nga eh, syempre hindi agad pwedeng sabihin. Napanguso ang dalaga ngunit hindi na siya nakipagtalo. Nagpatuloy naman siya sa pagmamaneho papasok ng subdivision at hindi nagtagal ay natanaw na nila si Miriam na nakatayo sa harap ng isang maganda at malaking bahay. Bahagya pang nagulat si Celeste nang makita niya ang kanyang kaibigan at takang-taka kayang bumaba ng kotse para harapin ito. Huy, ano ginagawa mo rito? Tanong ng dalaga. Kinausap ako ni Migo kasi humingi siya ng tulong sa akin. Tulong? Para saan? Para dito. Itinuro ni Migo ang bahay na nasa harap nila. Ano naman ang meron sa bahay na yan? Hindi magtatagal dyan na tayo titira, Celeste. Hindi maitago ng dalaga ang kanyang pagkagulat. Ano? Tayo? Titira dyan? Oo, malapit nang mailipat sa pangalan ko ang lahat ng mga dokumento na kailangan. Konting paghihintay na lang. My gosh, Celeste, ikaw na talaga ang pinagpala sa babaeng lahat. Tinapik ng dalagang braso ni Miriam. Tigilan mo nga ako. Nagustuhan mo ba? Oo, pero nung ibig mong sabihin na dito tayo titira. Binili ko kasi ang bahay na to para sa atin, sa kinabukasan natin. At paano ka naman nakakasigurado? May kinabukasan tayong dalawa. Bakit? May bala ka pa bang iwan ako? Natawa si Celeste. Siyempre, wala. Eh di mabuti. Dahil di ko rin naman nakayaan na iwan mo ko eh. Sige lang, maglandian lang kayong dalawa dyan sa harap ko. Di naman ako naiinggit. Biglang angil ni Miriam dahilan para magtawanan silang tatlo. Halika, pumasok tayo sa loob para makita mo. Hindi maipaliwanag na saya ang nararamdaman ni Celeste hanggang sa naglilibot na sila sa maganda at malaking bahay na binili ni Migo. Hindi niya lubos akalain na aabot sa ganito ang takbo ng kanyang buhay at nagpapasalamat siya sa desisyon niya noon na umalis sa puder ng kanyang ina. Walang bahid ng pagsisisi na nararamdaman ng dalaga ng mga sandaling yon, bagkus ay labis siyang naliligayahan. Teka lang pala, paano yung kondo? Biglang tanong ni Celeste. Nakausap ko na yung landlord at siya na ang bahalang mag-ayos ng lahat. Tatawagan ka na lang niya kapag naayos na niya. Ibig sabihin, oo Celeste, magkasama na tayong titira sa isang bahay. Sa bahay na to. Bakit? Anong bakit? Bakit ginagawa mong lahat ng to para sa akin? Dahil mahal kita. Pero, huwag ka na mag-alala dahil alam ko at nararamdaman kong mahal mo rin ako. Ginagawa ko lang ang lahat dahil ito ang gusto kong maging masaya ka. Gusto kong makalimutan mo ang mga pinagdaanan mo. Unti-unting namuo ang mga luha sa mata ng dalaga at bago pa niya mapigilan ay tuluyan na itong umwagos. Salamat, Migo. Hindi ko ata alam kung anong gagawin ko. At kung ano magiging takbo ng buhay ko ngayon kung hindi kita nakilala. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo dahil binigyan mo ng kulay at direksyon ng buhay ko. Mahal na mahal kita, Migo. Mahal na mahalin kita, Celeste. Ilang oras ding nanatili sa bahay, sina Celeste at Migo, habang si Miriam naman ay nagpaalam na para umuwi. Gabi na rin kasi nang mapagdesisyonan ng dalawang umalis. Ngunit, bago pa sila tuluyang makasakay sa kotse, pareho silang natigilan nang makita nilang isang babae sa gate. Mommy? Gulat na bulalas ni Celeste. Anong ginagawa mo rito? Sinusundan mo kami? Kung nagpunta ka rito para... Hindi ako nagpunta rito para manggulo, anak. Gusto lang kitang makita. Makita? Para ano? Para saan? Hindi ba sabi ko, hindi na ako sasama sa'yo? Hinawakan ni Migo ang braso ng dalaga. Hayaan mo muna siya magsalita. Gusto lang kitang makita sa huling pagkakataon bago ako umuwi ng probinsya. Ha? Anong ibig mong sabihin, Mom? Naiintindihan ko na ang sinasabi mong kalayaan, anak. Nakikita ko na ang kasiyahan na gusto mong magkaroon ka. Naglakad si Stacy palapit sa kanyang anak. Patawarin mo ako sa lahat ng nagawa ko. Sa tingin ko, eto na lang ang magagawa ko para makabawi sa'yo. Alam kong naging mahirap ang pinagdaanan mo noon pero gusto kong patuloy na magkaroon ng ngiti ang labi mo, Celeste. At nakikita ko na sa piling ni Migo, mangyayari yon. Mommy,
Hindi na kita guguluhin o pipilitin na sumama sa akin, anak. Sana ay maging masaya ka rito sa bago mong buhay at sa piling ng lalaking mahal mo. Nabaling ang tingin ni Stacy kay Migo. Maraming salamat, iho. Humihingi rin ako ng paumanhin dahil sa inasal ko at ginawa ko nung nagkita tayo. Gusto ko rin pong humingi ng paumanhin sa inyo. Wala yun, iho. Nang dahil sa ginawa at sinabi mo'y nagising ako, dun ko naunawaan na ang lahat ay naging pagkakamali ko. Teka, nagkita kayong dalawa? Nang hindi ko alam? Wala na akong oras para magpaliwanag, Celeste. Kailangan ko nang umalis dahil baka maiiwan ako ng flight ko. Pero mommy, magkakaayos na tayo eh. Bakit kailangan mo pang umalis? Dahil alam kong mas magiging masaya at tahimik ka kapag wala ako rito. At huwag ka mag-alala. Nandun lang naman ako sa probinsya. Maaari kayong bumisita roon kahit na kailan niyo gusto. Mabilis na tumulong mga luha ni Celeste hanggang sa pinanood niyang maglakad palayo ang kanyang ina. Bagamat masaya na siya at nagkaayos na sila ng kanyang ina, tuluyan na siyang nagkaroon ng kalayaan. Hindi pa rin niya mapagkakailang may kirot siyang nararamdaman. Marahil ay hindi niya maunawaan kung bakit kailangan pa nilang magkalayo ng kanyang ina gayong nagkaayos naman na sila. Hinila ni Migo ang dalaga palapit sa kanya at niyakap ito ng mahigpit. Malaya ka na, Celeste. Nakamit mo na ang gusto mong magkaayos kayo ng mami mo at wala ka nang poproblemahin pa. Ikaw ba ang dahilan kung bakit nagbago ang isip ni mami bigla? Di ko alam kung ako nga. Nagkita kayo? Kailan? Bakit? Anong pinag-usapan niyo? Ang mabuti pa, umuwi na muna tayo. Kukwento kasi sa biyahe lahat na nangyari. Sige. Pinahid ni Migo ang mga luha sa pisngi ng dalaga at hinalikan niya ito sa noo. Katulad ng kanyang sinabi, kinuwento nga niya ang lahat ng nangyari sa pagtatagpo nila ni Stacy noon habang nasa biyahe sila. Hindi makapaniwala si Celeste sa kanyang mga narinig, ngunit aminado siyang inaasahan niya ring gagawin yun ng kanyang ina. Sa kabila ng lahat ng iyon, hindi maipaliwanag na saya ang nararamdaman ni Celeste at Migo dahil batid nilang magiging tahimik at masaya na ang mga susunod na araw, linggo, buwan ng kanilang pagsasama. Mabilis na lumipas ang panahon at nagkatuluyan na rin sina Celeste at Migo. Lumipat na sila ng bahay sa binili ng binata at masaya ang kanilang naging pagsasama. Wala nang mahihiling pang dalawa bagkus ay nagpapasalamat na lang sila na araw-araw dahil pinagtagpo sila ng tadhana. Saan mo na naman ako dadalhin, babe? Sunod-sunod naman ata ang lakad natin dito mga nakaraang buwan. Nagtatakang sambit ni Celeste. Basta, mas special to, okay? Promise, magugustuhan mong pupuntahan natin. Okay, pero teka nga, napatingin ng dalaga sa daan, tinatahak nila. Pamilyar sa akin ang daan na to ah. Kung ano man ang iniisip mo, tama ka. Sa probinsya namin? Yep. Bakit? Magsa-celebrate tayo ng first anniversary natin. Gusto ko lang naman na makasama mo rin ang mami mo. Pwede naman siyang pumunta rito sa Manila, di ba? Mas maganda kung sa lugar niyo natin yung gagawin. Ganun ba? Oo, siguro naman. Alam mo na bawat sulok ng Maynila dahil mahigit isang taon na tayo nandito. Masasabi ko na kung ano ang mas maganda, ang Maynila o probinsya niyo. Sa bagay, mas maaliwalas pa rin kasi sa probinsya eh. See? Kaya mas mabuti kung magpahinga ka na lang habang nasa biyahe ka at huwag ka ng maraming tanong, okay? Oo na. Sino nga bang mag-aakala na aabot sa isang taon ang pagmamahala ni na Celeste at Migo? Kahit ang dalaga, hindi pa rin inaasahan ang mga nangyari sa kanilang buhay. Mas naging matibay ang pagsasama nila ng binata at araw-araw ay ramdam nila ang pagmamahal nila sa isa't isa. Ilang oras pa ang tinagal ng biyahe nila bago nakarating sa bahay nila Celeste sa probinsya. Dumidilim na rin ang paligid ngunit hindi yun naging alintana para sa selebrasyon na gaganapin. Nakahanda na ang lahat nang makarating ang magkasintahan dahil nauna nang umuwi sa probinsya si Miriam para tulungan ang ina ng kanyang kaibigan. Mommy, Celeste, anak, mabuti na ba nakarating na kayo? Kamusta po? It's so busy nitong mga nakaraan. Alam mo naman ang negosyo natin, kailangan palaging inaasikaso at hindi maaaring pabayaan. Nabaling ang tingin ni Stacy sa binata. Migo, iho, welcome. Ito ang unang beses na nakapunta ka rito sa Zambales? Opo, tita. Nako, sigurado ako magugustuhan mo rito. Hep, hep! Mamaya na ikwento ang lugar na gusto mong puntahan, Migo. Kumain muna tayo dahil nagugutom na ako. Tara na. Halika na, nakahanda na ang lahat.
Kitang-kita ni Stacy ang mga kislap sa mga mata ng kanyang anak. Doon niya napagtanto na tama ang naging desisyon niya na hayaan na ito. Hindi pa rin nawawala ang kanyang pagsisisi sa mga nagawa niya kay Celeste noon, ngunit kahit papano alam niyang nakakabawi na siya sa kanyang anak ngayon. Dahil maliit lang ang selebrasyon na yon, sa likod bahay sila naghain ng pagkain para sa kanilang hapunan. Sakto rin kasi na malapit sa dagat ang bahay nila Stacy, kaya naman maaliwalas ang hangin doon. Isa rin yun sa mga dahilan kaya pumayag si Migo na dito mag-celebrate ng anniversary nila dahil meron siyang sorpresa para sa kanyang nobya. Ang mabuti pa, kami nang bahalang maghugas ng pinggan na pinagkainan natin. Biglang presenta ni Miriam. Ha? Mamaya na yan. Naku, hindi na. Makakaabala lang kami rito eh. Abala, saan naman? Napamaang na lang si Celeste dahil nagmamadaling tumakbo papasok ng bahay ang kanyang kaibigan. Maya-maya lang sumunod na rin sa loob si Stacy kaya naman naiwan na sila Celeste at Migo sa labas. Gusto mo bang maglakad-lakad dun sa tabing dagat? Nakangiting tanong ng binata. Sige. Alam mo bang ikaw ang unang babae na naisama ko sa ganito? Anong ibig mong sabihin? Hindi ka pa nakakapunta sa dagat? Nakapunta na pero ako lang mag-isa. Kung ganon ba, maswerte pala ako. Parang gano'n na nga. Ang ganda ng langit. Ang daming bituin. Bigla na lang napaupo sa buhanginan si Celeste. Ganito palang pakiramdam kapag pinapanood mo ang kalangitan tapos kasama mo ang taong mahal mo, no? Pinapakilig mo ba ako, babe? O may epekto ba? Medyo. Natawa ang dalaga. O bakit medyo lang? Dahil ikaw dapat ang pinapakilig ko eh. Sige nga, subukan mo nga. Nagulat na lang si Celeste nang biglang lumuhod sa buhanginan si Migo at inilabas ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Napatakip siya ng kanyang bibig nang makita niyang singsing ang laman ng kahon at maya-maya lang ay nanggigilid na ang kanyang mga luha. Amigo, Katulad ng sinabi ko sa'yo nun, gusto kong mabigyan ka ng masaya at tahimik na kinabukasan. Hindi ko pa man natutupad yun pero ginagawa kong lahat para mangyari yun. Alam kong magkasama na tayong nakatira sa bahay ngayon, pero gusto ko pa rin na matawag kita bilang misis ko, Celeste. Bahagyang natawa ang binata, pagkatapos ay napakamot pa sa kanyang bato. Gusto kita makasama habang buhay, babe. Bumuo ng sariling pamilya kasama ka at magkaroon ng maraming anak. Celeste, will you marry me? Sa bawat katagang binibitawan ni Migo ay mas lalong naiiyak ang dalaga. Sunod-sunod siyang humikbi pagkatapos ay bahagyang tumango. yes, I will marry you, amigo. Saksi ang bilog na buwan at ang mga bituin sa kalangitan sa tunay na pagmamahala ni na Celeste at Migo. Marahang tumayo ang binata at inalalayan niya naman ang kanyang nobya para makatayo rin. Patuloy pa rin ang pag-iyak ni Celeste, lalo na nang isinuot na ng binata sa kanyang daliri ang singsing. Hindi maipaliwanag na saya ang nararamdaman ng dalaga ng mga sandaling yon kaya naman mahigpit niyang niyakap ang kanyang nobyo. Thank you. Thank you sa lahat, amigo. Mahal na mahal kita, Celeste, at gagawin ko ang lahat para mas lalo pang maging mas masaya ang pagsasama natin. Mahal na mahal din kita. Hinalikan ni Migo ang noon ng kanyang nobya. Pababa sa ilong nito hanggang sa labi nito. Pareho nilang ninamnam ang tamis at init ng kanilang pagmamahalan. Maya-maya lang ay lumapit na sa pwesto nila sina Stacy at Miriam at pumapalakpak pa, masaya para sa kanilang dalawa. Makalipas lamang ang ilang buwan, tuluyan ng nagpakasal sina Celeste at Migo. Mas lalong naging masaya, matibay at puno ng pagmamahalan ang kanilang pagsasama sa paglipas ng panahon hanggang sa mabiyayaan sila ng kanilang mga anak. Merong mga magulang na handang gawin ang lahat para maprotektahan ang kanilang anak. At hindi na nila napapansin na masama na palang nagiging epekto noon sa mga anak nila. Katulad ng pinagdaanan ni Celeste noon na humubog sa kanyang pagkatao habang tumatanda. Sa kabila nun, may mga pagkakataon na talaga na isang tao pala ang makakatulong sa atin upang makamit ang tunay na magpapasaya sa atin. At nang makilala ni Celeste, dun na tuluyang nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Ang kanilang pagmamahala na isang patunay na may isang tao talagang nakatakda para sa atin na siyang magiging dahilan para magbago ang ating mga buhay. At yun ay dahil sa pagmamahal.
Dear listeners, sana'y sumaya ang puso ninyo sa kwentong ibinahagi ko sa inyo ngayong araw na ito, ang kwento ni Celeste at ni Migo. At naway naging inspirasyon ang kwentong isinulat na ito ni Papa P para mas ma-inspire tayo na magmahal o piliin ang pagmamahal. Dear listeners, balik po kayo ulit para sa susunod na kwentong pagsasaluhan natin dito lamang sa kwentong CJ yan. At muli, eto ang inyong Miss CJ, laging nagpapasalamat sa patuloy niyong pagtangkilik at pagsuporta sa mga kwentong handog namin para sa inyo. Hanggang sa muli, paalam!